Sa Dalahican Fishport sa Lucena, Quezon, maraming mga kabataan po ang maagang napapasabak sa paghahanap buhay. At sa pakipagtulungan ng DSWD Lucena at Philippine National Police, isang rescue operation ang ikinasa para masagip ang mga menor de edad sa pantalan. Katanggap kami ng isang report na maraming mga kabataan na nagiging biktima ng child labor. So bilang tugon sa reklamong yon, ang inyo pong lingkod ay nakipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya na magiging katuwang natin kung paano natin maaaksyonan yung tungkol sa problema ng child labor. Specifically, tinutukoy po nila yung child labor sa fishing port sa Dalahican. Ibig sabihin, ikarga na natin yung mga polis doon sa unmarked vehicle nila. Para sa ganun, pataispatan na, then itawag na lang. Laging magkasama ang police at saka DSWD when it comes to women and children concerned dahil doon sa mandate ng law ay nakasaad doon, they should work hand in hand. At then, at the same time, ang ating DSWD, wala talagang explicit na police power. Ang role niya is, ang dalawa is complementary. So dumating kami around 7 o'clock in the morning sa fishing port. Nag-observe ako sandali, tiningnan ko alin ba dito ang mga minor de edad. So, kasama ko ang pulis. Ang pulis, hindi sila dumadampot ng bata. I personally approached the minor. So, umikot ako doon sa buong fishing port na kung saan na andun yung mga nagtitinda. At nakakalungkot man sabihin, karamihan ng mga minor na aming na-rescue, kasama ang magulang. Sila mismo nakikita ko na tinotolerate nila yung pagtitinda, pag-iigib at pagbubuhat ng mga bata ng mamibigat na bagay. Kuya, ilang taong ka na? Nag-ano ka? Ha? Tataktak po ng No. isda po. May bayad yon. Magkano? Depende po. Depende sa kung paano. Sinong nasa ng magulang mo? Tatay mo siya? Ay, ma'am, ako lang. Bakit kasama siya? Eh, ba't hindi siya napasok? Walang pasok kayo. Pero kasama mo siya sa trabaho. Ay, ngayon lang. Pag napunta na tayo sa Sabado at Linggo, pag walang pasok, natulong sa akin. Sige. Invite ko lang ikaw ha, tsaka siya ha. Ha? Sama ka sa amin ha. Mag-usap lang tayo. Hindi naman sila nag-resist, awa ng Diyos, at kusa sila sumasama sa akin. Nagpapakilala ako bilang empleyado ng city government at isang social worker na hindi ko sila sasaktan. Halika, 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 halika. Oops, nag-ano kayo? Ilan taong ka na? 16? Ikaw? Nakakubos tatay. Nasaan? Kanina pang ulam. Bawal po ang bata ha, kaya ako nahingi ng tulong sa inyo. Yeah. Oh, wag mo akong tatakbuhan, wag mo akong tatakbuhan, wag mo akong tatakbuhan. Hindi na kailangan lumaban, kakausapin ko lang po. Oh, sige ha, kanan na kayo. Oh, sige po ha. Mag-uusap lang po kami. Sige po. Patulong po ako ha, tayo po magtulungan para sa kabataan po ha. Wala, nakatakbo na ang iba. Taong ka na? Tsaka ito, halika na. Ilang taon na siya? Anak mo? Ilang taon na siya? Ikaw? Invite ko lang siya ha. Halos madurog po ang puso ko nung may makita akong dalawang bata na tumalon mismo sa dagat
para lang hindi ko makuha. Sino pong tatay ng dalawang batang yun? Sinong tatay nun? Sinong magulang nun? Baka malunod. Paano? Pwede ba pakuha? Hindi ko naman sila aanihin. Pasuyo ako. Baka malunod ako. Konsensya ko pa. Siguro gusto ko lang tukuyin na yung port administrator ay meron din pananagutan. Kasi sabi ko nga sa kanya, unang-una ang mga batang yan hindi makakapasok dito kung walang pahintulot ng inyong guard. O kung meron man, kung hindi man nila kayang kontrolin, dapat ayusin ang facilities na maiwasan ang pagpasok sa ng mga minors. Una, ang child labor is not allowed in the Lucena Fishport Complex as a matter of office policy. In spite of this, merong mga pagkakataon na yung child labor pumapasok dito sa Lucena Fishport na napakadaming excuses. Meron din pong mga child labor na nakasakay sa bangka na pumapasok dito na hindi namin nababantayan. Meron po kaming bakod na na ipakonstruct para maiwasan yung pagpasok ng unwanted persons. Ayon sa pag-aaral International Labour Organization, halos 1,500 ang bilang ng mga child worker sa Quezon, partikular sa Lucena, Calauag at Catanawan City. Ang pangunahing dahilan ng mga bata nakatulong sa pamilya. Livelihood program ang isa epektibong paraan para maiwasan ito. Nang sa gayon, tiyak na may kita magulang at maiwasang magbanat ng buto ang mga bata sa murang edad. Ay, ang gusto ko po talaga ay makapag-aral. Panatagan loob ko na siya nandoon sa loob ng eskwelahan. At pagka nandito kasi, pagka minsan hindi ko napapansin, bigla lang nawawala, naaakit ng mga kapwa bata.